Mga kapatid, mga kaibigan, lagi nating tatandaan, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagsubok. Hindi porket mayaman ang isang tao, iisipin nyo na no problema na. Hindi po, nagkakamali po kayo. Mayaman, mahirap, lahat po ay tinatamaan ng mga pagsubok. Lahat tinatamaan ng sakit. Lahat nakakaranas po magdalamhati. Lahat po nakakaranas maloko, maskam. Hindi lang po kayo, marami po ang nakakaranas niyan. Lahat po apektado pag may bagyo. Tama po? Mayaman, mahirap. Lahat apektado pag may earthquake. Kita naman ninyo. Lahat, negosyante, apektado. Yung mga nagtatrabaho, apektado. Yung pong mga estudyante, mga guro, lahat apektado. No po? Kaya nga ang lagi natin tatandaan, sa lahat ng mga pagsubok, kung minsan, hindi laging sa dyablo. Minsan kasi lagi nating sinisisi si Satan eh. Hindi po. May mga pagsubok, pakisabi sa katabi mo, ikaw ang may kagagawan. May mga pagsubok, ibang tao ang may kagagawan. At may mga pagsubok po talaga, ang dyablo po ang nasa likod. May mga ganun talaga. May mga training na nauwi sa accident. Kamakailan lang po, nangyari po yan. Pagsubok na malupit na po. May mga trials po na magaan, mabigat, sobrang bigat. Pero lagi natin tatandaan, don't let your trials destroy your life. Huwag mong hayaan na sa mga trials na kinakaharap mo, masira ang buhay mo. Do not let your trials destroy your testimony. Don't let your trials blow you down. Pero ito po ang lagi mong tatandaan. Use it as a stepping stone to be more focused, more stronger, more on fire for God. Gamitin mo yung mga trials na yan para lalo kang lumapit sa Diyos. Para lalo kang magpalakas sa Panginoon. Kasi naniniwala tayo sa likod po ng trials kung minsan nandoon ang pagpapala ng Diyos. Kung gaano kalaki yung pinagdadaanan mo, kung gaano kalaki yung mga ginagawa ng kaaway para hadlangan ka, ganun din katindi, ganun din kalaki yung pwedeng gawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ng malakas si Lord. John 16:33, babasahin po natin ng mabilis. Sinabi mismo ni Jesus Christ, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Hindi porket Christian, wala nang trials. Hindi porket naglilingkod sa Panginoon, wala nang trials. Wala nang trouble. Kasi sabi ng Panginoon, siya mismo nagsabi, in this world, you are going to face trouble, trials, problems. Siya mismo nagsabi na haharap tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok. Amen. At ang sabi po ng ilan, pastor, kung wala naman palang pagkakaiba, yung naglilingkod at saka hindi naglilingkod, hindi na ako maglilingkod sa Diyos. Pare-parehas pala eh. Yung sumasampa sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod kay Lord, pare-pares pala may mga trials. Hindi na lang ako magsaserve. Hindi na lang ako maglilingkod. Well, kung ganito katwiran ng isang tao, he is absolutely wrong. Mali siya. Tingnan niyo po ako kapatid. Malaki po pagkakaiba ng bangka
nakasama ang Panginoon at saka bangka na wala ang Panginoon. Ito pong bangkang ito, pag pumalaot yan, dadaan niya sa mga unos, advantage pa rin yung bangka na kasama si Jesus Christ. Kasi hindi ito lulubog. Magtatagumpay ito sa bawat unos dahil kasama niya ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yung isang tao na umaayaw, yung isang taong lumalayo sa Panginoon, naakala niya, dahil sa naglingkod siya kay Lord, kaya lalo daw siyang inaatake ng dyablo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kapag lumayo yan kay Lord, disadvantage yun kasi lalo po siyang lulubog. Walang magtatanggol sa kanya, walang magpo-protect sa kanya, walang lalaban sa kanya. Amen. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Bibilisan ko lang po dahil medyo mahaba-haba po ito. Pero pipilitin ko pong umiksi. What does the Bible say about trials? As we study the Bible, yan po palang pagsubok. Pakisabi, pagsubok. Pakisabi, trials. Yan palang isang salita ng pagsubok. Pag dinescribe ito ng Biblia, maraming description, maraming salita. At sa bawat biblical description on trials, makikita mo encouraging. Makikita mo may instruction si Lord. Tanong, sino po dito masarap kausap? Tanungin mo yung katabi mo, masarap ka ba kausap? Or medyo toxic? Toxic ka ba kausap? Pagkausap ka ba, yung tao, para bang matatakot, mabibigatan? O kapag ikaw ay kausap, nakakagaan ng kalooban. Pakisabi nga sa katabi mo, nakakagaan ka ng kalooban. Lalong-lalo na po ang salita po ng Diyos. Kapag ang salita po ng Diyos, kahit trials na ang topic, kahit pagsubok na po ang paksa, pag tinignan mo ang salita ng Diyos, gagaan pa rin ang kalooban mo. Kasi bawat description ng Biblia on trials, makikita mo kung ano dapat mong gawin. Makikita mo na hindi porket trials, trials na. Okay, unang-una, ano bang sabi ng Biblia tungkol sa trials? Tinatawag po itong, pakisabi po, thorn in the flesh. Thorn in the flesh. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Hindi po minsan inaalis ng Diyos yung isang pagsubok, hindi minsan inaalis. Si Apostol Pablo, 3 beses daw niya pinag-pray na alisin ng Panginoon itong thorn in the flesh niya. Maaari, sabi ng mga scholars, yung thorn in the flesh niya, may sakit siya sa eyes, maaring may problema siya sa paningin. Kasi naalala niyo po, nung misa, nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, nagliliwanag. At 3 araw na nabulag si Apostol Pablo. So sabi niya, 3 beses kong pinagpe-pray itong thorn in the flesh, pero hindi inaalis ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sa dami daw kasi ng victory, sa dami ng revelation, sa dami ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos kay Apostol Pablo, ang pinakikita ni Lord kaya hindi inaalis para manatili si Pablo na humble and dependent kay Lord. Kung minsan, ang tagal-tagal na nating Christian, may mga thorn in the flesh tayo. Iba-iba po ang thorn in the flesh natin. Kaya wag po kayong magtataka kapag hindi maalis-alis, maaaring God has a purpose, God has a reason. Kasi pag totally perfect ka na, baka hindi mo na kailanganin si Lord. Baka magmalaki ka na. Amen. Pero may mga trials,
Ang tawag po ng Biblia dito, 1 Peter 1:7, purification by fire. So, may mga trials na ganyan. Parang apoy, mainit. Pero ang sabi, ang purpose po ng apoy na yan, hindi para sunugin ka. Pakisabi sa katabi mo, hindi para sunugin ka. Kundi, ang purpose po niyang purification para dalisayin ang pananampalataya natin. Kaya, may mga trials po tayo, na-purify po tayo. Naaalis po yung impurities. Kung totoong Kristiyano ka, totoo ang pananampalataya mo, totoong ginto. Kapag dumaan ka sa mga ganitong purification, hindi ka maiinitan. Para kang si Shadrach, Meshach at Abednego, yung pinost kanina sa group chat ni Ate Chris na exhortation, napakaganda. Pero kapag ikaw, hindi ka totoo sa Panginoon, hindi ka talaga genuine believer o follower of Christ, pag dumaan ka sa purification, aayaw ka na. Masusunog ka. Amen. Kaya may mga tao, naglilingkod sila sa Diyos. Tapos biglang dadaan sila sa mga pagsubok, yung totoong ginto ang pananampalataya, papatuloy. Lalo pong nadadalisay. Pero yung humihito, nasusunog. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang sunog? Mukhang nadalisay. Amen! Pakisabi po, storm of life. Yan din po ang description ng Biblia sa trials. Psalm 107 verse 29, God stilled the storm. Pinapatahimik ng Diyos ang unos. Ang problema, pagsubok, kung minsan parang unos. Pag medyo malakas-lakas yung unos, malaki-laking problema yan. Baka signal number 3 o higit pa. Pero ang kagandahan sa storm, gaano man ito katindi, kagabi po ang tindi po ng thunderstorm. Gaano man katindi yung pagsubok na yan, tandaan mo, temporary lang yan. Pag may storm of life, pag may unos ng buhay na kinakaharap ka, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang tatalikod. Huwag kang bibitaw. Huwag kang lalayo. Kasi temporary lang yan. May nalaman na ba kayo na bagyo na tumira sa isang bansa? Walang bagyo na tumitira sa isang lugar. Amen. Kaya pag may trials ka at nakita mo na parang unos to ng buhay, kapit ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi tatahan din yan. Can we say hallelujah? Hallelujah. Isa po sa description ng trials ay flood, deep waters. Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, sabi ng Panginoon, I will be with you. Minsan po, ang trials, para kang nalulunod. Hindi ka makahinga. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain, kakaisip. Nai-stress ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka malulunod. Kasi ibabangon ka niya. Iaahon ka niya. Amen. Feeling mo parang lulubog ka na, pero lagi mong tatandaan, si Lord ang salbabida mo. Si Lord ang rescuer mo. Si Lord ang Savior natin. Kaya parang kung minsan nahihirapan ka na, manalangin ka kahit maiksi.
mula sa puso mo, Lord, save me. Lord, rescue me. Iligtas mo ako, Panginoon. Ang ililigtas ka ng ating Diyos. Malakas nga na palakpak para sa Panginoon. Psalms 23 verse 4, shadow of death. Shadow of death, minsan ang trials parang shadow of death. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Nararanasan talaga natin ito. Nararanasan natin ito. May mga namamatay sa atin. Ako po, malungkot po ako nung namatay po yung kapatid kong bunso. Kasi halos kasabay ko siyang lumaki. Sabay kami lumaki, sabay kami nag-aral, sabay kami na naglingkod sa Panginoon, sabay po kami na nag-church. Kaya sobra pong lungkot ko. Pero nung namatay yung daddy ko, wala pong maipaliwanag na salita para i-describe ko yung lungkot ko nung namatay yung tatay ko. Kung wala si Sister Chris sa tabi ko, baka hindi ko po kakayanin yun. Kasi nung namatay yung tatay ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko na iyak ako ng iyak. Ewan ko po. Basta hindi ko mapigilan. Maigi na lang nandun siya sa tabi ko. Sumubsob ako sa kanya at na-comfort ako. Tumaan ako. Sino po dito nakaranas na po na may mahal ka sa buhay umuwi sa Panginoon? Nakakalungkot po yan. Pero lagi mong tatandaan, the Holy Spirit is our great comforter. Aaliwin tayo ng Diyos. Maraming paraan ng Panginoon para aliwin po tayo. Amen. Ano pa po ang trials? Trials po ay spiritual battle. Kapag may trials ka, tatandaan mo, battle to. Warfare. Kaya sabi sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Nasa battle tayo. May kalaban po tayo. Tingnan niyo po ako saglit. Sabi ng Bible, hindi natin kalaban ang tao. Hindi mo kalaban ang magulang mo. Sino dito mga anak? Hindi mo kalaban ang kapatid mo. Sabi ng Bible, we are wrestling against the rulers of darkness. Tayo po ay nakikipagbaka sa ating kaaway. Alam niyo, kung minsan si Satanas natutuwa kapag ang inaaway po natin, yung pamilya natin, natutuwa siya. Kasi kumbaga, siya dapat yung awayin po natin. Pero natutuwa siya, ngingisi-ngisi siya pag nagagalit tayo sa tatay natin, sa nanay natin, sa asawa natin, sa kapatid natin. Pakisabi sa katabi mo, wag! Hindi mo kami kalaban! Lalong-lalo na kapag nagalit ka sa pastor mo, please, hindi niyo po ako kalaban. Pakihawakan ngayon katabi mo, hindi tayo magkakalaban dito. Pakikawayan nga po yung nasa kaliwa at kanan, hindi mo ako kalaban. Hindi tayo magkakalaban dito. Ang kalaban po natin ay ang kampo ng kadiliman. Kaya dapat nire-rebuke yan. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, fight the good fight of faith. Well, ang laban, pinagtagumpayan na ni Jesus Christ 2,000 years ago sa krus ng Calvary. Amen. Kaya ang victory po natin, nagawa na ng ating Panginoon. Amen. Sabi lagi ni Kuya Seng, hindi mo kinakailangan itaas ang kamao mo para makipag-away. Kundi itaas mo ang kamay mo para magpuri sa Panginoon. Ganun po ang laban po natin ngayon.
Pag may mga trials tayo at inaatake po tayo ng dyablo, taas mo yung kamay mo para purihin ang Diyos. Taas mo ang boses mo para purihin ang Diyos. Itaas mo ang tinig mo para sumigaw ng papuri sa Panginoon. At alam niyo po ba, kahit sa Old Testament, bago makipagdigma sila King David, King Jehoshaphat, yung pisikal talaga na digmaan, alam niyo unang ginagawa nila? Nagtataas sila ng mga papuri sa ating Diyos. Umaawit sila, sumisigaw sila, pumapalakpak sila, sumasayaw sila sa Panginoon. At alam niyo po, kung minsan, hindi pa po sila nagsisimulang makipaglaban, nagwawagi na sila. Hindi pa po sila bumibitaw ng mga panat sibat, nagtatakbuhan na yung mga kalaban. Kahit po sa modern day natin ngayon, kapag may problema ka, huwag kang magrarant sa social media. Huwag kang makikipag-away sa social media. Itaas mo ang kamay mo. Itaas mo ang papuri mo. At may gagawin ng Diyos. Amen! Alam nyo, nakita ko yun sa tatay ko. At nakikita ko rin sa mga tatay na nandito ngayon. Kanina, habang umaawit sila, nagpupuri sila. Alam ko po, may ginagawa ang Diyos sa ating po mga anak. Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah! Sinasabi din po ng Bible, ang trials ay para po tayong pinipress, kinakrush. 2 Corinthians 4:8, hard pressed on every side, but not crushed. Kumisan para tayong kinakrush, para tayong pinipit-pit, pero magtiwala ka kapatid sa Panginoon. Hindi ka madudurog. Alam mo kung bakit? Kahit anong tindi ng pressure, kahit anong gawin ng trial sa'yo, hindi ka basta madudurog. Suntukin mo yung katabi mo ng mahina, hindi ka madudurog. Hindi ka knock out. Hindi ka babagsak. Kasi malakas yung Diyos na nasa iyo. Malakas ang Panginoon na sumasayo, tumatahan sa'yo. Amen. Ang trials po ay para din po itong pruning. Pakisabi po, pruning. John 15:2, every branch that bears fruit, He prunes. Ang bawat sangang namumunga ay kanyang pinuputulan. Mga kapatid, may pagkakataon sa buhay natin na pinupurun tayo ni Lord. Tandaan mo kapatid, kapag ginugupitan ka, para yan sa'yo, para gagwapo ka, kaganda ka. Tignan mo yung katabi mo. Pogi, maganda. Kaya ka tinatabasan, hindi ka pinapatay. Kundi tinatabasan tayo para tayo lalong magbunga. Para tayo lalong lumago. Tinatasahan ka para maging matalas ka. Amen. Pakisabi po, burden. Matthew 11:28, ang trials parang kabigatan. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayong mga napapagal. Ano ba ibig sabihin na napapagal? Napapagod. Wala nang lakas. Hirap na. Ang sabi ng Panginoon, ikaw na napapagal, ikaw na nabibigatan, ikaw na may burden, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Amen. Kaya every time we gather in His name, there is peace. There is joy in His presence. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, gaano mang kabigat
Itapikin mo yung katabi mo sa balikat. Gaano mang kabigat ang pinapasan mo, balikat pinapasan. Gaano mang kalaki, gaano mang kagrabe yung pinapasan mo ngayong kapatid. May kapahingahan sa kanyang presensya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Chastisement, discipline, ang trials, kung minsan tinutuwid tayo ng Panginoon, kinokorek tayo ng Panginoon, sa Hebrews 12:6, the Lord disciplines the one He loves. Pinapalo ng Panginoon yung kanyang mga anak na minamahal po niya. Tandaan po natin, pag may mga nangyayari sa atin na parang nahihirapan tayo, baka ano yan? Discipline. Chastisement. Amen? Pakisabi po, chastisement. Hindi judgment. Chastisement, hindi punishment. Pakisabi po, discipline. Naalala ko po, yung tatay ko po, bago kami paluin, makukulit kasi kami dati. Bago siya mamalo, sasabihin niya sa amin, tandaan ninyo, mahal na mahal ko kayo. Kaya ko kayo pinapalo kasi mahal ko kayo. Ayoko na lalaki kayong salbahe. Mabuti akong magulang, mabuti akong ama, kaya didisiplinahin ko kayo. Ganon din po ang ating Diyos. Pag tayo pinapalo ng Panginoon, mahal niya tayo. Gusto niya tayong magbago, kinokorek niya tayo para tayo magbago. Amen? Sino dito mga nakaranas na po ng pinalo ng Panginoon? Ako po, ilang beses na ako pinalo ni Lord. Ibig sabihin, kapag ikaw at ako pinalo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Binabago tayo ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Trials, isa po sa description ng Biblia sa trials ay, pakisabi po, suffering. Meron pong 3 rings of lovers. May 3 sing-sing ang nagmamahalan. Ano po yun? Engagement ring, wedding ring, suffering. Kaya nga po sa kasal, laging sinasabi, magsasama sa hirap at ginhawa. Kasama talaga yon sa relasyon. Hindi puro blessing. Meron pong suffering. Ganon din po sa relasyon po natin sa Panginoon. Hindi palaging blessing. May kasama pong suffering. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Corinthians 1:5, for just as we share abundantly in the sufferings of Christ, nakikibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo. Kaya, mga kapatid, ang buhay Kristiyano hindi puro blessing. Hindi puro pera, kasaganahan. Kasama po ang suffering. Kasi pakikibahagi ito sa mga hirap ni Kristo. Amen. Kaya minsan may mga naglilingkod sa Panginoon, kala nila puro pera, pagyaman, tapos dadaan sila sa mga suffering, umaayaw, humihinto na. Hindi sila makatagal. Pero sa awat biyaya ng Diyos, ang inyo pong lingkod, kasama ng aking may bahay, dumaan po kami sa napakaraming suffering. Amen. Pero ang thinking namin, kasama talaga yan. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka bibitaw kahit anong suffering. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi ka bibitaw kahit may mga suffering. Kung mahal mo ang gawain ng Diyos, hindi ka bibitaw kahit may suffering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Matatapos na po tayo. Matthew 5:10.
persecution. Mapalad ka, kapatid, kapag dumadaan ka sa mga pag-uusig. Pray for those who persecute you. Tama po yung ginawa nung siklista. Hindi niya pinatulan yung payat na nambubuli sa kanya. Persecution yun eh. Kaya naman, bumaha ng suporta, pagmamahal, doon po sa tao na binuli, pinersecute. Amen. Meron po ba ditong bully? Please, wag po kayong mambubuli. Di bali na tayo ang ibuli, tayo ang i-persecute. Wag lang po tayo yung nanguusig. Kasi sabi ng Matthew 5:10, mapalad ka kapag inuusig ka. Praise God. Next po, shakening. Hebrews 12:27. Pakisabi, pagliglig. Opo. Madalas ko po naririnig sa tatay ko, kasi po ang church po nila, hindi dito sa Pilipinas, sa Middle East. Alam naman po ninyo, sa gitnang silangan, bawal po ang mga Bible study, bawal ang Christian fellowship, bawal po ito. Lalong-lalo na nung kanyang kapanahunan. Lagi ko pong naririnig sa kanya, "Nak, may ligligan ngayon sa aming church." Pag sinabing ligligan, may mabigat na trials sa church. At ang sabi niya, kapag mahina ka, titigil ka, maliliglig ka. Pero kami mga nagtatapat sa Diyos, hindi kami naliliglig. Nagpapatuloy kami. Amen. Pakisabi sa katabi mo, sana hindi ka maliglig. Sana manatili ka, nakakapit sa Panginoon. Amen. Ano pa po? Mark 8:34. Ano pong sabi dyan? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Tanungin mo yung katabi mo, sino ang iyong krus? Bawat isa sa atin may krus. Ano kaya yung krus na binibit-bit mo ngayon? Sakit? Karamdaman? Matinding problema? Anak? Biyenan? Trabaho? Kalagayan sa buhay? May kanya-kanya po tayong bit-bit na krus. Amen. Sa mga sumusunod sa Panginoon, kasama talaga yan. Ano pa po? Isaiah 64:8, molding. Ang sabi ng Isaiah 64:8, yung mga trials, hinuhubog tayo. Pakisabi po, breaking and molding. Si Lord yung pattern, si Lord yung gumagawa ng palayok, tayo yung palayok, binabasag niya tayo, hinuhubog niya tayo. Kaya sabi po ng kanta, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Breaking and molding. Sabi ng isang tao na napahiwalay sa kanyang asawa, sabi niya, Pastor, nung naghiwalay kami mag-asawa, naranasan ko yung breaking. Binasag ng Diyos yung pride ko. Binasag ng Panginoon yung mga attitude ko na wala sa ayos. Binasag talaga ako ng Panginoon. At salamat sa Diyos, after the breaking, there was a molding. Hinubog ako. Kaya nung nagkabalikan kami mag-asawa, nagulat yung asawa ko. Hinubog ako ng Diyos. Binuo ako ng Panginoon. Nakita niya ang pagbabago sa akin. Amen? Kaya kapag may trials ka, baka binibreak ka ni Lord. Pero huwag kang malikot, huwag kang pumalag. After the breaking, merong molding. Amen. Pagkasabi po, temptation. Malapit na po ako mag-pray. Ang trials, temptation din po yan.
Pwede rin pong temptation. Kanina sa Tagalog, pagsubok, pero sa English version po ng 1 Corinthians 10:13, ang sabi diyan, no temptation has overtaken you. So tinatawag din pala yung trials na, pakisabi po, temptation. Ang temptation, hindi natin maiwasan yan. Pero hindi po kasalanan ng temptation hanggat hindi ka kumakagat. Hindi ka nag-give in. Amen. Sa temptation, gusto po ni Satan, magalit tayo kung minsan. Gusto po ng Diablo kung minsan, sa temptation, magwala tayo, ma-high blood tayo, bumalik tayo sa luma nating buhay. Amen. Naalala ko po, nung bago po ako naglilingkod sa Panginoon, bago po ako mananampalataya, matinding temptation yung naranasan ko. Pinersecute ako. Binuli din po ako ng maliit at payat na mambubuli. Naranasan ko din yan. Ang problema ko po, bago pa lang ako noon, kahahango lang sa akin ni Lord sa putik. Kahahango niya lang sa akin sa kadiliman. Alam mo, bagong-bago, pinersecute ka. Muntik na po ako doon. Kung ano-anong pumapasok sa utak ko na binubulong ng Diablo. Sabi sa akin ni Satan, ito gawin mo. But I thank God by His grace na natili po akong tahimik at hindi ko na pinansin. Kasi kung bumigay po ako sa tukso na yon, nakakagawa ko ng hindi maganda sa Kanya, maaaring hindi ako magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya kapag may temptation ka, pakisabi sa katabi mo, huwag kang bibigay. Huwag kang mag-give in. Lakasan mo loob mo. Huwag kang matutukso. Gumawa ng kasalanan. Balikan ang luma mong buhay. Pastor, nahulog ko ka sa tukso. Bumangon ka. Humingi ka ng tawad at lumapit ka sa Panginoon. Pagagalingin ka niya at patatawarin. Can we say, praise God? Tayo pong lahat ay tumayo. Ang sabi ko po dyan, mga kapatid, when you face trials in life, run to God instead of running away from Him. Pag may trials, anumang trials yan, anumang klaseng trials yan, yan man ay pruning, yan man ay purification, persecution, temptation, thorn in the flesh, anumang pinagdadaanan mo, kapatid, may mabigat kang burden, piliin mo ang tumakbo sa Panginoon. Pwede po ba natin gawin yon? Piliin po natin lumapit sa Panginoon. Huwag po tayo lumayo sa Panginoon. Amen. Huwag po tayong magtago sa mga bisyo kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Can we say amen to that? Huwag po tayong mag-overeating. Kasi may mga tao pag may problema, may trials, overeating. Masama po yun. Pag may trials ka, huwag mong daanin ito sa online gaming. Overeating. Wag! Takbo ka sa Panginoon. Okay lang magpaganda. Kung minsan, okay lang mag-exercise. Okay lang. Ako po, every Sunday, gustong-gusto ko po, laging pupunta sa tahanan ng Panginoon. Para akong paslit na bata na pagod sa laro, pagod sa lansangan, napakadungis. Excited ako lagi sa yakap ng ating Ama sa langit. Tayo po'y manalangin. Pumikit po tayo.
Kung nais mong lumapit sa Panginoon, kung nais mong tumakbo palapit sa Panginoon, kung ang panalangin mo, Panginoon, hindi po ako lalayo sa iyo. Kasi pag lalayo ko sa iyo, wala akong magagawa. Lalo akong manghihina. But tonight, Lord, I want to come to you. I want to surrender everything to you. Kapatid, kung nais mong lumapit sa Panginoon, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Saan ka man dako naroon ngayon? Mahal ka ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung kalungkutan mo ngayon. Alam niya. Alam niya na nahihirapan ka na. At narito siya ngayon para yakapin ka. Para pagalingin ka, para sabihin sa'yo, tahan na anak, ako na lalaban para sa'yo. Wala kang ibang gagawin kundi itaas mo ang iyong kamay mo. Itaas ang iyong papuri. Umawit sa gitna ng unos. At ako magpapatahan. Gaano mang kalaki ang bagyo, gaano mang kalakas ng unos, patatahanin ko yan, sabi ng Panginoon. Hindi ka matatalo, hindi ka madudurog, pagkat siya'y sumasayo. Ikaw, kapatid na nagtaas ng kamay, inanyayaan kitang lumapit sa altar. Come to the altar right now. Come to Jesus. Come to Jesus right now.